pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna kailangan lagi tayo Bible, no? We need to have o bago na ba kay Bible tayo makabasa pa ka. Dili na maglisod na ka, wa ko ka gagamit og komputara, wala na pud. So naman si Sislin, no? So kailangan nga ato agid ning i-desire tinuhaon din nato nga naagid tay pulong sa Ginoo kay karon matun-an nato ni ron nga kaning sa dihang makadungog tag pulong sa Ginoo unsa day ni ang dakong kalabtangan sa atong kinabuhi. So isa sa ako i-share gyud karong buntaga is in the book of Matthew 13. Sige, Mateo man na sa Bisaya, no? Mateo 13, Mateo 13. Okay, so inaanak ka diya sis. Ako lang kaning basahon sa English pero later atoan ang ubaron sa Bisaya. So kini siya is about the parable of the sower. Si Jesus Christ ang nagsulti ni ani naa siya gi. Parable is pasumbingay man na sa Bisaya pastor no. So pasambingay. Oh. Pasabot ni ana kana mga story kana parable, story pinaagi na sa story. Pero it means naa na siya dakong kalabtangan. Spiritual meaning. Spiritual na siya. Story siya pinaagi sa story but it is spiritual. Oh, mga kamatuuran na ang gising si Jesus Christ ang nagstorya ani. So ako ang basahon Matthew 13 verse sugod ta sa 3. So and he spake many things unto them in parables, saying, si Jesus Christ ningon siya, behold, a sower went forth to sow. Okay? And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Sige la, kuwara ning Bisaya niya. Verse 5, some fell upon the stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up because they had no deepness deepness of they were scorched, and because they had no root, they withered away. Okay? And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Verse 8, but other fell into good ground and brought forth fruit, and some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Verse 9, who had ears to hear, let him hear. Basahon nato sa Cebuano. Amen, para medyo masabtan nato. Sige, 13 verses at 3 to 5. 3 to 5, Matthew 3 to 5. Ay, 13, 13. 3C. Verse 3 pas lang, no? Yes, 3 to 5. 3 to 5 lang. Sugod sa 3 pas. Antod sa 5. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghan mga butang. Niingon siya may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagpugas sa pagsabot niya sa binhi adunay nahulog sa agianan. Ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug manurok dayon kay yutay raman ang dili lalom ang yuta nini. Apan sa pagsubang na sa adlaw nalaos ang bag-ong nanurok. Ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang uban nga binhi dito nahulog sa dapit nga tunukong sagbot. Sige pa dayon si Santo Janay. Nanubo ang mga tunukong sagbot ug gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga og balig 100 kapilo kaysa nagtanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. Ug miingon si Jesus, busa kun aduna kamoy dalunggan pamati. Amen. Sige, praise the Lord. Ang response sa tao. Namatay heart. Diba natay heart na ino? Now, nag-represent daw na unsa klase ang ato ang kasing-kasing. Now, if we hear the word of God, kung naipulong sa Ginoo, paunsa nato na gina-receive. Muna ang type of heart nga naa sa imuha karon din ha. Nato tanan, no? So first, isa-isahon nato. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Okay. Kini siya klase nga kasing-kasing is that kind of kasi pathway. So it means nga ang tao, kung idulit na ko para masabtan, ang tao
Nakapaminaw siya sa pulong sa Ginoo, nakapaminaw siya, pero wala niya nasabtan. Wala niya nasabtan ang word of God kung unsa tong gi-share yang nadungog nga pulong. Wala niya nasabtan sa iyang kasing-kasing. Now because wala man nasabtan, nawala ra. Ako ang medyo tagag senaryo. Niadto og kanang Bible study ang usa ka tawo na ipulong sa Ginoo. Of course, pulong man gyud sa Ginoo atong isgutan pamiyon tag Bible study or niadtog simba ni simba. Naminaw siya diha, naa siya nadungog diha nga gi-share sa pastor pulong sa Ginoo. But when he goes out or nahuman na ang fellowship, nahuman ang Sunday service, ang katong pulong sa Ginoo man to niya nasabtan, then paggawas niya o pag-uli niya probably wala ra to. Wala, no? Taken away. Okay? Wala jud nag-sink in sa heart o wala jud to nasulod sa kasing-kasing ba. Kapaminaw ra ko sa imo ha, pastor, pero actually katupulog ko pasabot sa wala ra. Pag uli, wala ra gyapon, empty. Okay. Muna klase first na heart. Kaduha, some fell upon a stony place where they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of the earth, and when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Kasi pasabot ani. This is the kind of soil, di ba? Stony. So kini siya igsuon ang kini nga tao naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Sa dihang nadawatan niyang pulong sa Ginoo, grabe na experience niya ang kalipay. Naay joy, no? Nakapaminaw siya, naato siyang simba siya, na-receive niya tong gingon sa pastor. Nasabtan niya actually, nasabtan, no? Naay joy. Di man ta makaingon nga naay kalipay ug kalinaw sa imong kasing-kasing kung wala ka kasabot. So it means nasabtan niya ang pulong. Then there's a joy. Lipay kaayo siya paggawas niya sa simbahan. Lipay kay siya kay na may nagpulong sa Ginoo. But karon mo ni ron. Ang pulong sa Ginoo wala to entirely nakapangugat because ang gitanom didto sa stony ground. Pasabot ni ana ni sprout, kita mo sprout kana ganing munggos gani sis ko tayo. O tawagin mo na, wagi na siya, sprout na siya. Naato ni gawas na tong sprout ba? Wala nitubo na to sa imong kasing-kasing kay nignagay joy no, nitubo to. Pero pag abot sa situation, okay, buta na tog Sunday, lipay kay grabe kay Ginoo kay nitubo dito sa imong, lipay kay experience imong joy. Pag abot sa sitwasyon, sa senaryo, agoy pag abot sa balay kay naay mga challenges, naay murag shaking nahitabo, or there are persecution sa imong life, naay mga dili maayo ka nga mga nadungog. Then look what happened kay wala man didto man to sa stony ground, wala pa man to nakapangugat sa imong kinabuhi. Then look what happened. Pag abot sa persecution, challenges sa family, right there and then, nalaya ra. Ang pulong sa Ginoo nga imo nadawatan, which is the experience unta nimo ang joy, nadasig ka, paspas ra nawala ra gyapon. Okay, because niabot ang challenge sa imo ang kinabuhi niya, wala man to nakapangugat, nag-struggle na pod ang ato ang life. Muna siya, kaduha klase nga heart sa kasi freedom sis, na ay kalinaw, nanay no, na ay kalinaw, no? And then, nagbunga na siya sa imong kinabuhi. Hallelujah. Wala lang nimo siya nadungog. Wala lang nimo nadungog, nasabtan nimo og imo gid nang gitanong sa imong heart bananay. Yeah. Lord, biskin unsay mahitabo. Naagyo ang akong kalinaw sa imuha. Dako siya gapekto sa ato ang life because kung naay challenge mahitabo, then kabaluta karon mo asa ta mudagan. Amen. Kabaluta karon nanay kinsa atong duulan. Yes. Kaya naa mag-challenge. Ningon gani si Lord, for in this world there are tribulations. Take heart, do not trouble your heart. Mo to ingon niya sa pulong.
So wala niingon si Lord nga walay nga biskin nga nanata sa iyaha mga anak na taniya gitagaan taniya daan og pulong nga naa gyud trouble diri sa kalibutan kinapa man ta diri sa world. Amen. Pero naatay authority, naay pulong sa Ginoo nga atong ideklara. Pag abot sa sitwasyon nanay nga ma-challenge na ay wata kabalon sa klase nga challenge na no na gina-journey na problema, challenge na problema, kabaluta dapat asa ta mo. Amen. Kabaluta dapat the Lord, kabaluta mo ampo, basa ta, kuha ta sa atong Bible, kung unsa ang ato ang pulong sa Ginoo dinhi nga ato ang madawatan, ato agid nang i-declare, no? Ato ang i-receive, atoan na siyang lakwan ba. Kay para magbunga na, and then what will happen? Biskin na ay problema si Celine, dasig yapon ta mo ato padayon sa fellowship, no? Dasig yapon ta mo adto ta sa atong negosyo, biskin unsa pa na dira. Lord, akong idinadeklara nga kanita na nakuha ang gibaligya diri mga hali ni Lord. In the name of Amen. Jesus. Amen. Nga na ako'y bayro nun sunod adlaw, Lord, mabayra na kay mahurot nga akong tinda ron. Ikaw pud nay, kinara ka diri sa balay. Lord, kaning adlaw Ginoo, na ikalinaw sa mong pamilya. Yeah. Oh. Dili ko kabatig sakit-sakit sa akong mga lawas palang tiguang nako. Kay maabot na aging naman ta. But Lord, narko'y kusog nga makalakaw-lakaw, na imong divine protection sa ko Ginoo, nga di ko nimo pasagdan. Kada adlaw declare niya na kay magbunga na sa imuhang kinabuhi. Nairento. Magbunga na si mong kinabuhi na nay. Tingala ka pag mata nimo sa buntag, hala Lord, lagi ko naluya ron, lagi ang akong adlaw. Naay kalinaw. Amen. Naay kadasig si nanay. O nya karon paabot Domingo, makalakaw na si nanay kay nag-decide ka mo adto ko dito kay modayig ko pasalamatan ako ang Ginoo. Makaadto kag church. Oh, kay kas-ara man na sa isa ka semana. Kaya ni nanay mo adto dito sa church. Wow, praise the Lord, no? Oh. Nya pag-abot sa Bible study Friday, excited kayo kanay. Nagbunga siya sa imuhang kinabuhi. Wala man ko niingon nga dili nato na iproseso. Iproseso sa to ang heart na amang gyud ng problem, na amang gyud ng challenges. Normal man na dinhi sa kalibutan. Pero ayaw i-allow ng problema nga mupatay sa katong pulong sa Ginoo nga imong nadawatan. O parang gig-encourage na karon ni Jesus Christ sa pulong niya. Muilog. Muilog ba? Oh, muilog. Kamo man to gingon ni ilog na noon. Ayaw i-allow sa imuhang kinabuhi. I-process sa imong heart, Lord. Biskin pa man ani. Dibati nimo, mga gibati-bati lagi sa lawas. I-surrender kay Lord. Lord, tagait kong kusog. Na kaniya akong gibati, Lord, mawala ni in the name of Jesus. So when you pray in the name of Jesus, nanay. Amen. Kay ang power dito sa ngalan ni Hesus Kristo. No? Kaparabasanda. Oh Jesus. Kada parabanan tarabata nunca oh Dios matinudan oh matinudan ka oh Dios Yes, O God. Kaparabanan tarabasanda.
Yes, Lord, ikaw ang amo ang paglaom. Lord, sa tanan na amo ang nadawatan, ang imong pulong, mo'y magahatag ka na mo katubagan sa moang pamilya, sa moang anak, sa mong kinahanglanon, bisan sa negosyo, Lord, Father, sa mga kinahanglang mabayaran, kinahanglan nga oh, in the name of Jesus, sa tanan na mong kinahanglang isubmitar ang kaugalingon, ang mong anak, bisan sa kapasaylo. Ano Dios, salamat, matinud-anon ka, nga mong pasaylo ka namo. Yes, Lord, Lord. bisan kami, nakasalaw, biling matinud-anon, gitudluan mo kami, nga mamahimong, musunod diha kami mo, Dios. So Lord, tanang kabalaka, among ihatag diha kami mo, naligay kami pagtuo, Dios, na makalakaw kami sa kahayag, makalakaw kami sa kapanguhan. Lord, amo ang mga kinahanglang bayaran, mga pagkaon, sinina, mga pagskwela man, yung mga kinahanglan, Lord, sa tanan diri sa mga pamilya, sa mga even sa church, sa patanusa. Father, ikaw ang provision. Yes. Ikaw ang nag-promise na. Amen. Lord, dili kami babalaga, kundi nagatuo kami. Lord, giyahi kami sa mga nagnegosyo. Father, salamat Lord sa kapital, and salamat Lord sa stewardship nga mo ang mapalit, ang nagkumpra kami, among mabaligya nga mo gikumpra. Lord, ang mga kinahanglan nga namoy mubayad ka namo, I declare, O God, the favor na Yes. sila po makabayad na. Sila Yes. po uli na sila ang mga kinahanglan mahuli, O Diyos. Hallelujah. Lord, ang pamilya, ang anak na naglakaw na wala, na isupay niya kanimo, Lord, nagdae o kahayag. Lord, Yes, O giyahi, God. usba ang ilang mga kinabuhi, susama sa liso nga maturog sa mga kasing-kasing nila. Lord, putla ang tanang sampinit, putla, Lord, ang tanang mga Yes. stony heart. Yes. Lord, putla ang mga kaibgon sa lawas, upang kalibutanon kung dili mamahimo na kaming a good ground. Yes, Amen. Oh, ang among tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Lord, madawatunon sa imong pulong. Amen. Dalay ko ni Jesus, salamat sa tanan. Walay lain kami daikon, pasalamatan sa tibuok na kinabuhi, bisan diri nga dapit, Lord, bisan sa mga bata, dalay ko ni ikaw, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Sa ang tanan mo ingonom. Amen. Amen. Para si Jesus. Hello! Hello, Hill!